Nanumpa na ang mga kapalit sa pwesto ni na-dismiss Cebu City Mayor Mike Rama at Mandaue City Mayor Jonas Cortez. Yan at iba pang mga balitang dakos sa pagbabalita ni One News Cebu Desk Editor Dale Israel. Dale. Michael Jojovi, sa 2025 pa ang eleksyon pero may mga bago ng nakaupong alkalde sa Cebu City at Mandaue City pagkatapos ma-dismiss sa pwesto ng ombudsman sina Mayor Michael Rama at Mayor Jonas Cortez. Nanumpa na kasi kahapon sina Cebu City Mayor Raymond Garcia at Mandaue City Mayor Glenn Bercede. Inilipat din agad sa opisina ni Mayor Garcia ang seal ng Office of the Mayor. Unang hakbang na ginawa ni Garcia ay ibasura ang Singapore Like Cebu City branding na sinulan ni Rama. Gusto raw kasi niya na mayroong sariling identity ang Cebu City. Sa Mandaue City naman, or si Mandaue City Mayor Glenn Bercede naman ay nanumpa na rin bilang bagong alkalde ng syudad pero nanatili pa rin siyang kaalyado ni Cortez sa darating na eleksyon. Ayon kay Bercede, walang mga malalaking pagbabago ang gagawin sa City Hall sa ilalim ng kanyang pamamahala. Kasama na rin na nanumpa kahapon ang bagong Vice Mayor ng Mandaue City na si Nerissa Sun Ruiz, na kaalyado naman ng mga Awano na kalabang politikal ng mga Cortez. Cebu City naman ay nanumpa na rin bilang bagong Vice Mayor ang dating basketball star na si Dondon Ontiveros na kaalyado naman ni Rama. Patuloy namang kinukontra ng mga kampo ni Cortez at Rama ang order ng Ombudsman at nag-file sila ng petition for certiorari sa Supreme Court upang pigilan ang COMELEC sa pagbasura ng kanilang certificates of candidacy sa election 2025. Pero nauna nang sinabi ng COMELEC na sinuwang napatawa ng perpetual disqualification ay kailangang makasecure ng temporary restraining order mula sa korte bago makapagpatuloy sa pagkandidato. Sa iba pang balitang dako, Joey, 38 undocumented Chinese nationals ang inaresto ng Cebu Police Provincial Office sa loob ng isang rented establishment sa barangay Saavedra sa Moalboal, Cebu. Yan ay matapos silang magbisto sa loob ng Happy Beer Rental mag-alas 4 ng hapon kahapon ng mga rumorondang pulis. Nadiskubre rin ang sandamakmak ng mga computer set sa loob ng rental office kaya hinala ng otoridad isang illegal na pogo hub ang pinatatakbo ng mga nahuling Chinese nationals. Sa ngayon, patuloy na biniberipikahan ng mga otoridad ang mga nahuling Chinese at computer sets. Patuloy pa natin kinukuha ang iba pang mga detalye kaugnay ng balitang dako na ito. Ikan dinhi sa Cebu. Balik sa iyo, Joey. Daghang salamat, One News Cebu Desk Editor Dale Israel.